At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na balitang umabot sa ating mga radyo at telebisyon ngayon. Isang lumabas na ulat ang nagsasabing ang First Lady ng Pilipinas, si Lizata Nasmags, ay posibleng nagtatago sa Estados Unidos. Ayon sa mga insider, may ilang impormasyon na nagpapakita ng takot ni Liza Smags na lumabas at magpakita sa publiko. Ang tanong, bakit nga ba siya nagtatago at ano ang susunod na hakbang ng pamilya Marcos? Ang mga balitang ito ay nagugat mula sa isang malalaking issue na patuloy na bumabalot sa pamilyang Marcos. Ayon sa mga hindi pinangalanang sources, nagsimula ang mga ulat na may mga international authorities na umano'y nagsisiyasat laban sa ilang miyembro ng pamilya Marcos dahil sa mga controversial na akusasyon. Isang pinagmulan ng takot umano ang mga paparating na investigasyon na maaaring magdulot ng mga legal na problema sa mga Marcos. Isa pang controversial na detalye na lumabas ay ang aligasyon ni President Coutinho Norte Jr. ay nasasangkot sa isang malalim na pag-ayos sa mga pabuyang o suhol sa mga otoridad upang pigilan ang mga posibleng legal na aksyon laban sa kanila. Ayon sa ilang mga informants, may mga hindi mabilang na halaga ng salapi na ibinabayad sa mga tao upang itago o pigilan ang mga investigasyon laban sa pamilya Marcos. Ngunit ayon sa mga tagapagsalita ni Liza Smags, ito ay isang malaking kasinungalingan. Binanggit ni Lizata na ay nasa labas na ng bansa upang magpahinga at hindi patagilid sa anumang uri ng pagkilos laban sa batas. Walang opisyal na pahayag mula sa Malacanang na nagbibigay linaw tungkol sa aligasyong ito. Kaya't ngayon ay maaaring tanong na ay naiwan sa publiko. Tinutulungan nga ba ni PBBM ang kanyang asawa sa mga kontrobersiya o ang mga aligasyong ito ay pawang propaganda lamang? Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga nasabing aligasyon at hinihintay pa ang mga susunod na pahayag mula sa Malacanang. Ang buong bansa ay nagmamasid ngayon at abangan natin ang mga susunod na hakbang na pamamahalaan hinggil sa isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kaya manindigan kayo, paulit-ulit kong sinasabi, orchestrated ang pagdukot kay Pangulong Duterte. And now, yan sa mga nag-e-echo ng mga vloggers. Now, alam nyo na hindi siya nakulong dahil meron siyang extended immunity dahil pinalabas niya yung kanyang pagpunta dito sa Manila International Film Fest ay working visit. So yun pala ang kadahilanan, and lawyers can attest that kung ano yung mga batas-batas sa ganyan, extended da. So, pero posible na siya nga ay na inquest proceeding ang tawag dyan, di ba? Natanong siya, na-interrogate siya. Renato Obra, yes. Ano sabi dito? Yung ibang mga topic, tsaka na lang natin pag-uusapan yan. Ang gusto ko lang namnamin nyo ngayon, ipakita nyo sa mundo, i-share nyo, pumunta kayo dun sa Buljakan, yung pagsayaw-sayaw niya, nakala mo high na high siya. Yan ang kadahilanan, inorkestra ang pagdukot kay Pangulong Duterte, kaya yung buwaka ng inang tore na yan, mananagot kayong mga pulis, lahat kayo mananagot kayo sa taong bayan sa pag-extract, pagdurukot, pang-kidnap ninyo kay Pangulong Duterte. Kaya nga galit na galit sila kasi nananawagan tayo ng Speak Up Day. Lumabas na kayong lahat, iparinig nyo, ipakita nyo yung pwersa nyo, ipakita ninyo yung power ninyo na kayo ay para sa Pilipino. We can end the bangag. Si Liza Tanas, nakita nyo, hindi pa ba enough? Na binakita ko na sa inyo lahat, kapalit ng buhay ko, ang party nila, lahat ng information na nakukuha ko, binibigay ko sa inyo. Na sakaling, hindi sakali na, kahit fabricated crime, para financially, paralyzed nila ako, mga palangga, yan ang ginagawa nila. Yan ang reason. Maria Munoz, thank you so much sa inyong mga pagmamahal. Maria, yes, thank you so much. Gusto ko lang pasalamatan kayo dahil you're always there. Boy Sardinas, thank you so much. Excuse me. Ubo pa rin ang lola nyo. Oliver, laban lang ma'am para kay Tatay Diod para sa bayan. Thank you so much. Yan na yun. Fresh na fresh. 60 billion ng PhilHealth. Siguradong si Bangag. Kaya nga in-extract nila si Pangulong Duterte. Dahil ayaw nga nila mag-explika o magpaliwanag dun sa oral arguments na nire-request o na dinesisyonan ng Korte Suprema. Yan yung ngayon ang katotohanan. Alam nyo na, wala ko matagal ko nang alam.
Matagal ko nang alam na si Liz Satanas ay isang demonyo. Dahil siya ay during the appointments pa lang, ang kanyang requirements sa mga i-appoint niya ay what? Bago ang isa sa tanong, do you think you can deliver? Yun ang pinapatanong niya sa mga kakausap. Tanungin mo yan, do you think he or she can deliver? Ibig sabihin, can deliver the money, smuggling money, lahat ng mga illegal na money, pwede magnakaw, mang-bribe, ransom money. Yan yun, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya ang people power ba, pag sinabi mong people power inciting to sedition, nasa batas yan, right to assemble. Diba? Mag-assemble ang mga tao at kung pwede kayong kanta, gawa nyo ng kanta ang Pangulong Duterte, ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan, ang pagtaas ng bigas, ang paglaganap ng krimen. Lahat na yan, araw-araw nyong nararanasan. Hindi ko nga yan nararanasan eh. Pero nakikita ko kayo. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, sa Reels. Nakikita ko yung paghihirap ninyo. Pero bakit ayaw nyong manindigan? Bakit si Maharlika? Dapat ka, wala na akong pakialam sa inyo eh. Di ba? Oh. Tignan natin, may bagong pumasok from Puting Ahas. Okay. Oh, coming dito sa ito kaya nga challenge ko to Palangga eh. Sabi ng mga taga-Presidential Communications Press Corps, akala niyo wala akong Puting Ahas diyan? Hindi pa nagpapakita si Butod sa palasyo. Okay? Oh, kahit daw ang mga taga-PCO na mga Presidential Corps o Press Corps people ay hinahanap siya. Kaya ang challenge ko, sa buwan ka ng ina mo, Liz Satanas, magpakita ka ng signs na buhay ka pa. Buti nga kung wala ng buhay, di ba? Mas maganda yon. Magpakita kayo. Huwag yung pa-posting sa Facebook. Baka pinag-aralan, baka hinanda na nila yan. Kasi, sige, kunyari ha, mga Girl Scout, magpunta kayo dito sa opisina, picture tayo, ganyan. Baka nga mamaya, may mga naka-file yan. Okay, post natin sa March 13, March 15, March 16, March 18. Di ba? Pwede nilang gawin yan dahil magaling siya gano'n para kunyari nandiyan siya. Para mapatunayan nyo, kayong mga reporter, i-challenge nyo, nasaan mag-live si Liz Satanas. Hindi yung mga, yung mga video, mga, mga picture lang. Asaan ka, Liz Satanas? Marcos resigns, sabi ni Rojan Bautista. Tapos ako pa ngayon ang kakasuhan nila. Kaya nga sabi ko, bring it on. Long overdue na yan, kadyutahan ng mga inayupak na yan. Sabi ni Palangga, okay, thank you so much, Anthony. Excuse me. Asil, thank you so much. Directores, thank you so much for your help. Ngayon mga kababayan, sabi ni, nasaan si Lisa? Yan, ipa-hashtag nyo. Huwag yung nasaan si Lisa. Nasaan si... Ayan. Sabi ni Palangga, diversion, tama yan. Sabi ni Your Daily Wisdom. Sabi niya, naku, ang dami Palangga. Thank you so much. Hindi ko maisa-isa yung inyong mga, ang inyong, ano sabi ni Palangga? Ito. Basahin natin. Arlene, standing for the truth is never easy, but it's always worth it. Your courage and integrity is not wasted. No matter the resistance, know that you are not alone. Has a way of shining through. Stay strong and keep it going. Thank you Palangga. Michael, thank you so much. So ngayon mga kababayan, okay? Yan ang challenge natin sa kanila. Nasaan si Butod? Ayan yung mga hashtag dapat. Teka lang, ang dami. Hindi ko ba patalsikin si Marcos. Teka, nasaan? Teka lang, sorry. Ang gaba, dili good magsaba. Okay. Tangan ang dami Sorry Palangga Hindi ko na isa-isa yung Tagalin pa lang to. Ayan. Alright. So, okay, para makita kayo. Yan. Yan ang challenge natin. Mag-hashtag kasi nasaan si Liz Satanas? Nasaan si Butod? Nasaan si Lisa? Lahat. Basta nasaan. Yan ay natin ngayon. Magpakita ka. Diba? Kasi, napag-alaman ngayon ng ating Putingas na siya, this is not allegedly anymore. Kasi, I accused her na siya talaga ang promotor ng kidnapping doon sa dalawang bata. Ang tagal na. 2010-23 pa natin, in-expose siya. Kaya ngayon, takot na takot sa inyo na magrevolusyon kayo. O di ba? Takot na takot, sinecure na ang pera, nandito na sa Amerika at mag-party-party na lang siya o magpulbo-pulburon.
Ano gagawin nyo ngayon? Mga pulis na kinokontrol kayo para mag-express ng inyong mga opinion, ng inyong mga damdamin, like, share, comment, pinagbabawalan kayo? Mag-speak up kayo, tapos ang isa sa sinasabi ng NBI, you know, yung fake news daw na sinasabi ko na may mga nagre-resign, no, is it yung PNP, na may mga nagre-resign na mga pulis, buha ka ng ina, ang dami nang nagre-resign andyan sa mga posting natin. Ni mga pulis, men in uniform, even AFP, na ayaw na nilang magpulis dahil sa sitwasyon ng bangag. At yan ay paninindigan. At yan ay what? Yan ay prinsipyo. Kaya nga sabi ko, kung ako isang pulis, kung ako ay sundalo, di bali nang dildil ako ng asin. Wag lang ako sumunod dito at wag lang ako manilbihan sa isang bangag na presidente. At no, actually hindi kayo nanilbihan kay bangag eh. Kay Lisa Tanas, na isang kidnapper, smuggler, lahat na. Takot siya ngayon. Imagine niyo pag nagkaroon ng revolusyon, kayo dyan kawawa. Ay, well, go peaceful revolution, it's okay. You have to be always in the peaceful side. Kasi ayaw natin masaktan ng ating mga palangga. Alam ko, ako na ang gusto ng pagbabago at matanggal ang mga bangag dahil sa kanilang ginagawa, peaceful yan ng mga tao. Pero dahil nagsabwata na, si Lisa Tanas, si Bangag, ang mga NPA, mga makakaliwang grupo, nandyan na sa loob ng Congress, ang gagawag ng gulo sila para isisi sa inyong mga mamamayan. But you have to be vigilant. Kayong mga pulis na mga umalis na mga AFP na umalis na nakikita ko sa mga post, manindigan kayo, magpahayag kayo sa inyong mga Facebook page, sumama kayo diyan sa kanyang mga party, mga pagtitipon. Hindi po yan inciting to sedition. Okay? Gusto nyo lang iparinig ang inyong boses, gusto nyo lang iparinig ang inyong grievances, ang inyong hinaing na ayaw nyo na sa presidenteng bangag. Ayan, binigay na natin sa inyo ang impormasyon galing sa ating informante na andito si Lisa Tanas. Oh, sige, I challenge now, kasi nakikinig yan umaga dyan eh. Kayo dyan, mga lokring sa PCO. Ilabas nyo ngayong araw si Lisa Tanas para mapatunayan nyo sa taong bayan, pag inilabas nyo siya, hindi good. Public interest. Public issue yan. Di okay kung nandiyan siya, okay? At nakatapos na siya doon sa proceeding or what? Ipakita niyo na buhay siya. Ha? Ipakita niyo na nandiyan siya sa loob ng Malacanang together with, pangalan yan, ng mga press corps, mga press people. Huwag lang yung siya lang mag-isa. At nadudoon lang yung piling-pili niya na mga tao na kunyari may tanong-tanong sa kanya. Kasi ang live na dadaya yan. Pwede yan i-preview, alam nyo yan. So, kailangan natin ng live at live audience also na si Lisa Tanas ay nasa Amerika at kung siya ba ay buhay pa o nalugmok na rin sa pulburon. Kasi nga, yung pinakita kong video sa inyo kanina na siya ay nagpa-party-party, I'm not sure kung before the death ng kanilang kasama sa entourage or after the death. So, assuming na ito ay after the death, imagine mo, nakuha pang mag-party. At eto pa, eto na-obserba ng netizen, nabasa ko to. Bakit walang condolences na messaging o message ang Malacanang, si Bangag at si Lisa Tanas sa kanilang kaibigan? Hindi ba pagkaibigan mo, magbibigay ka ng sympathy? Di ba, ng mensahe na ako ay nalulungkot dahil ang kaibigan ko ay nagurgur dahil kasama ko siya, it's just malungkot lang dahil nagpa-party kami, kumakain kami, bigla siyang natumba or mga ganon-ganon. Bakit wala kayong letter man lang para sa pamilya na nagpipighati ngayon o nagdadalamhati? Bakit wala? Kasi gusto nyong i-cover up. Prominent na tao ito eh. Di ba, may nakita ba kayo? Mali ba ako? May mali ba ako? Meron na bang mensahe ang PCO o si Bangag dahil kaibigan niya ito o si Lisa Tanas na kinokondolence nila ang pamilya? Wala. Even kayo na mga media, ayaw nyo nga sabihin kung saan namatay eh. Tangay na, nag-post kayo na namatay. Saan? Namatay yung tao. Sa inodoro? Sa drum? Saan?
Maraming mga red flags. Kaya ang reason, gurgurin si Maharlika. Gumising na kayo mga kababayan. Kailangan yung manindigan dahil ang pagdukot kay Pangulong Duterte, ang pagkanulo kay Pangulong Duterte ay hindi lang pagkanulo sa kanya, kundi ang pagkanulo sa inyong lahat. Kung kaya nilang ibenta si Pangulong Duterte sa ibang lahi, o ibenta, definitely may perang involved yan. Magkano kaya ang binayaran dun sa mga tiwali, di ba, na mga taga-ICC? Dahil in-expose ko na sa inyo yan in 2024. Pinakita ko, binasa ko yung mga, although hindi ko pwedeng basahin yung mga vital information, like yung passport, pinasilip ko sa inyo lahat yan. Na pinapasok nila talaga yan ang interpreter, pinapasok nila ang dalawang ICC personnel. Yan ang katotohanan palangga. Standing for the truth. Ayan, sabi ni Irene, nabasa ko na yan. Michael D, thank you so much. Go Frogs. Lourdes, thank you so much. I love you, Maharlika. Stay safe. Greetings from UK. Yan, pumunta kayo dyan palangga. Mario Luzon, thank you. Ayan, thank you sa lahat ng mga palangga ko. Sorry sa ating ubo-ubo. Ingat ka, Miss Maharlika. Dahil binanggit ka ng NBI na ipadampot ka sa Interpol. Damputin nila. Really, ha? Ipadampot ako sa Interpol? Sa mag-file mo na sila ng kaso. Hmm? Really? Talaga? Talagang may jurisdiction kayo sa akin, ha? Tignan natin ang galing nila. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi ko, hindi ako takot mamatay. Kung mamatay ako na may purpose, di bongga. Kasi naman mamatay kang nag-overdose ka. Anong gusto pipiliin ko? Namatay ako na na-overdose ako sa pulburon? O namatay ako dahil pinaglaban ko kayo? Diba? Kaya nga, tandaan yung sinabi ni Pangulong Duterte sa mga nakarang speech niya. Patayuan niyo siya ng rebulto na may hawak na ganito. Ako, anong rebulto ko? Anong hawak? Mayroon akong ahas na sinasakal sa ulo. Dapat ganon, ha? Yung rebulto. Na nagsisimbolize na yung ahas, sili Satanas, no? Ahas at saka kuting. Dapat ganon ang rebulto ni Maharlika. Okay? Now, tingnan natin kung may mga nakarating na impormasyon sa atin. Okay, here we go. Tingnan natin. Okay. Yeah, oh by the way, update pala dito sa kay Pangulong Duterte. Di ba narinig nyo yung interview ni ES, ng dati niyang ES, si Mijaldea, na hindi sila pinapasok, wala silang alam na anong sitwasyon ni Pangulong Duterte. Gusto ko lang kahit paano i-assure kayo na nakausap na ng kanyang mga mahal sa buhay si Pangulong Duterte over the phone. Okay? Over the phone. Pero at this point, hindi ko alam kung personal, anong oras na ba doon? Kung personal, nakausap na ni Inday Sara. Pero natukoy na kung saang hospital, pina-check si Pangulong Duterte at nagkaroon na rin ng communication sa kanyang mga loved ones. Kung sino man yung mga nandoon ngayon sa Dahig ay nakausap na ni Pangulong Duterte. Okay, kanina nakausap natin si Spokes Harry na yun nga i-represent niya si Pangulong Duterte dahil siya isa sa mga abogado as this counsel nga sa ang tawag diyan sa Dahig sa ICC. So, yan yung mga update natin at ipagdasal niyo yung Pangulong Duterte dahil sobrang lamig. Sobrang lamig doon sa Netherlands. So, yan ang ipagdasal. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil na magbigay ng updates sa ating mga kababayan. Kayong mga OFW, tulungan nyo. Tulungan nyo yung mga sarili nyo, yung mga pamilya ninyo na makialam dito, na magsalita. Kahit sa Facebook o kung nasa Maynila kayo, pag may mga pagtitipon, maging kabahagi kayo kasi kailangan ipakita yung ating mga alindog, yung ating warm bodies na kayo ay sukang-suka na sa gobyernong ito. Lahat ng may impormasyon, mapa Waldorf, mapa Beverly Hills, kung saan man dito sa Amerika, isend nyo sa akin ng ibang impormasyon. Kung may video kayo, kung saan lumalamon si Satanas, kung nandito siya sa Beverly Hills area, nagpa-party, isend nyo sa maharlikanetworkprotonmail.com. Kasi sasaluin ko kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Never ever ko kayong isisqueal o ipapahamak. Dahil yan ang gusto ngayon na ginagawa ng mga 3 kaso ko na hinarap ngayon na pinipiga nila na i-present ko ang aking mga puting ahas. That's not gonna happen. Over my dead body. Tandaan nyo yan.
Hindi yan mangyayari. And dapat may ating mga puting ahas, mga anonymous talaga. Mga puting ahas talaga na hindi ko alam ang telepono, address, bahay, na hindi ko nga alam ang itsura nila. But they have legitimate information o, like mga documents na ipinapakita natin in the past. Yun po yung gusto nila ngayon. Yan ang gusto ni Lisa Tanas. Tinatanong nila na i-present ko ang name, address, phone number, lahat. Ano ako? Julul? Paano ko naman maipe-present yun? Unang-una, yung mga informante ko, nandoon sa Facebook na pinatanggal nyo, mga inayupak kayo. Yung mga informante ko, nalala nyo yung ating Maharlika page, that's over now kung hindi nila pinatanggal yon. Nasa 1 million na yon, mahigit. Dahil ginamit din nila ang pangalang Maharlika as government entity. Sinulatan nila ginawa nila yung Facebook na paraan, kaya na-take down yung page ko. And that was 2023 December. Hindi ko yan makalimutan dahil kumakain ako sa isang restaurant, biglang hindi na ako makapost. Yun yung lumabas na kiniklaim ng mga government na ang Maharlika is a government entity. It's a name na owned by the government. Kita mo ang putang ina ng mga haya? Ganon, doon pa lang gusto na akong gurgurin. Hindi ako tumigil. Wala pa kang kaso nun eh. Di ba? Kinasuhan ako una, Maharlika, $2 million, maganda ka na. Case dismissed. With prejudice. Maharlika, magbayad ka, Although hindi, yung tatlo hinaharapan natin. Ito ang kapalit ng pagsasabi ng katotohanan. Di ba? Ito yung kapalit. Pero andito na ako eh. Ngayon pa ba ako susuko? Hindi ako susuko sa mga buwakan ng inang ito. Kung one-on-one o whatever sparring, hamunin nila ako. Hindi ko uurungan niya mga yan. Lumaki ako sa probinsya ng kamote, saging at mais ang kinakain. Kaya yung aking alindog, kumbaga may may stock. May stock yan sa kahit anong laban. Alright? So wag mo akong sinisindak-sindak. Kayong mga bangag, tanginan yung lahat. Kayong mga nakikinabang at mga taksin sa bayan, wag niyo akong sinisindak-sindak. Dahil hindi niyo masisindak ang taong hindi takot mamatay sa ngalan ng katotohanan. Ang masisindak niyo lang yung mga taong may mga vested interest. Kaya kayo na mga nakinabang sa panahon ni Duterte, kayong mga general na pinoprotektahan ni Duterte, kayong mga pulis na dinoble ang sweldo, mga military, tangina, mas matapang pa kami kaysa sa inyo, wala naman kaming baril eh. Asan tapang nyo? Ba't ayaw nyo manindigan para magsabi ng katotohanan? I-expose nyo lahat ng ginawa paninigaw sa inyo ni Lisa Tanas. Nung kayo dyan sa PSG, nung nahuli nyo silang nagpupulburon, nag-orgy and everything, i-expose nyo yan. Na-expose ko na yan eh. Wala na nga tayong aasahan sa Kongreso, sa Senado, sa Executive Department. Asan pa? And now, even the Supreme Court, dinilay-dilay nila yung TRO for President Duterte. Alam nila na bawal sa batas ng Pilipinas at guidelines ng ICC, kinidnap pa rin nila dahil utos ni Lisa Tanas na kidnapin ang Pangulong Duterte dahil ito ay retaliation niya during the Duterte administration na hindi in-appoint ang kanyang asawang bangag sa Department of Agriculture. You have to act now, mga palangga. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan ninyong manindigan, ipakita sa buong mundo na totoong may panindigan at matapang na harapin ng mga Pilipino ang mga addictus benedictus. Huwag kayong matakot. Mag-post kayo. Ano nyo ang aking pangalan? Sabi ni Maharlika. Hindi kayo, according. Pag nag-post kayo, itag nyo yung aking pangalan. Di ba? Yan ang ilagay ninyo, mga palangga. Tignan natin, baka may bago na namang mga natin dito. Okay? Tignan natin to. Sagutin ko lang to dahil importante. Okay, mga palangga. Okay. Di ba sabi mo yung isang ICC member may kaso? Ano sinabi ko? Bakit po hindi binalita yung kay Lisa Marcos? Actually, may tinawagan ako bago ako umalis. Okay? Ay, bago ako umalis. Bago ako mag-vlog. Dito kasi sa Amerika, para Pilipinas lang may FOIA tayo, Freedom of Information, pwede ka mag-request. Diba? Katulad na ng request ko kay Garma, pinakita ko sa inyo. Yung Colonel Garma sa San Francisco na nahuli daw dahil expired ang visa. Kadyutahan yun. Walang record ang San Francisco Police.
hindi nila makita. So dito, maraming nag-request din. At antayin natin yung mga result na yan. Maraming mga nag-request na mga concerned citizen tungkol doon sa incident sa Beverly Hills. Yung pagkamatay ng tao na kasama nila. Kaya nga, di ba magtataka nga kayo, paulit-ulit kong sasabihin, bakit sila hindi nagbigay ng sympathy message dito sa na to. Okay? Okay, meron na naman. Okay? Thanksgiving dinner with our Filipino. Meron siya 7 minutes. With our Filipino community celebration 50th. Okay? So, kailan ito? Bakit puro picture lang ito? Kailan ito nangyari? Okay? Kailan ito nangyari? Hindi puro picture. Magpakita siya na siya ay buhay. Kasi pwede itong picture na ito ay pinicturean bago siya umalis. Yan ang challenge natin. Hindi picture-picture, ipakita ninyo. Itong si Lisa Tanas. Di ba? Yan. Puro picture-picture. Hanggang picture-picture lang yung mga yan. Well, it's a reliable informant o puting ahas na binigay sa atin na takot siya na magkaroon ng revolusyon. Sabi ni Palangga, yung picture na yon, na-post na nila dati yon. Sabi, magkuha nga kayo, you guys will have to help each other. I-forensic ninyo lahat yan. Kayo, i-comment nyo dyan, no? Kasi I don't have time na, ang dami-dami ko nang ginagawa. Okay? Ang dami ko nang hinaharap dito sa buhay ko. Tapos syempre, kumukuha tayo ng mga, nag-accept tayo ng mga calls, yung mga informante natin, ng mga tumatawag sa atin. So you have to do your part. O kung sa tingin nyo, yan ay na-post na in the past, hanapin ninyo ang iba pang mga posting niya. Sa Instagram, sa Twitter, Facebook, lahat, hanapin ninyo. Or pwedeng wala yan. Kasi kung pinlano na ito, ayon nga sa ating informante, pinlano na ni Satanas na pumunta dito at planuhin nga at pinlano nga niyang pagpadukot, pag-extract o pag-kidnap kay Pangulong Duterte, itong mga pictures na to, ito ay parang pre-op, di ba? Di ba? Pre-optics. Ibig sabihin, naganap na ang mga picture na ito, baka a month before pala, o a week before, kunyari ito, wag niyong ilalabas yan ha. Pero alam mo, may magsasalita dyan eh. Sa mga community na yan, mga kababayan. talagang tinatarantado na kayo. Doon sa mga nagsasabi na detained si Lisa Tanas, the word is hold for questioning. Detained, it's a similar thing, pero hindi siya nakulong. Hindi sinabi ng informante natin. At nalaman nga natin, meron siyang extended immunity. Yan ang sabi sa atin. Alright. Well, tignan natin. Ito yung mga palangga. Tignan natin yung sinabi mo. Sabi ni... Alright. Thank you so much, si Vilma Armogan. Sabi ni Enid Moscovium. I love you, Marlica. Stay safe, please. Mario Lazon, thank you so much. Hindi ko yung mababasa. Pasensya na. Bring back PRRD. Protect Inday Sara. She is our last hope. We are not Filipinos for nothing. Wake up, AFP. Our beloved commander-in-chief has been kidnapped. Corner man. Sabi ni, thank you, Ophelia. Ma'am, kakapost lang ni Kong Paulo Duterte. Wala daw si PRD doon sa ICC. Hinahanap niya doon. Sabi ni RJ. Kapapos lang. Basta I don't know kung kailan yan. Pero ang mabigay ko sa inyo information, nagkaroon na ng communication over the phone. I don't know kung sino sa isa sa pamilya ang nakausap o kaibigan, pero nagkaroon na ng communication si PRD over the phone at sa hospital nga siya. Hindi ko lang nakalimutan ko lang mamaya itatanong ko kung sa ang hospital, pero I will give you updates kapag nakakuha na tayo ng pangalan nito. Yeah. Pero pwede din naman yon, may nag-text dito eh. Okay, pwede din naman na na-detain siya in a way na nagkaroon na ng Q&A. Q&A. Pero sabi ko nga iba ang hold pwede rin or detain for a while habang inimbestigahan. Pero magkaiba ang word, magkaibang ibig sabihin ng na-detain o na-jail o nakulong. So yun lang yun mga palangga. Yeah, I think million viewers na rin yan yung sinabi ng batang yan. I submitted an appeal to the International Criminal Court today regarding the unlawful arrest of PRRD. I hope this simple step will make difference to bring PRRD home, sabi ni Sammy02. Kayo lahat ng mga nasa Europa, huwag niyong iiwanan ang inyong Pangulo na nagbigay sa inyo ng safe
na mga kalye, mga kalsada at nagbigay sa inyo mga mahal sa buhay ng pagbabago dahil dyan sa war on D na yan, na pilit na sinasabi ng mga kalaban na may naggurgod na 30,000 during that time.